This is Billionario News Channel's High Impact Energy Show. Your hosts, Attorney Aina Magpale, former Commissioner of the Energy Regulatory Commission and Undersecretary of the Department of Energy, Mirna Velasco, book author, energy journalist, and columnist, and Attorney Ivan Galura, Energy and Climate Policy Specialist. This is about hard questions, sharp analysis, and energy conversations that matter. This is Power Shift. High energy, smart conversations. Mainit na usapin ngayon ang system loss. Ano nga ba ito at bakit kasama sa ating binabayarang kuryente? Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa mga power plant papunta sa ating mga tahanan at negosyo. Kabilang dito ang technical losses o natural na pagkawala ng enerhiya sa mga linya at transformer, isang bagay na hindi ganap na maiiwasan kahit sa mga pinaka-advanced na power systems sa mundo. Mayroon ding non-technical losses, gaya ng illegal connections, meter tampering, at iba pang anyo ng power pilferage. Ito ang mga pagkawala na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at modernisasyon ng sistema. Sa ilalim ng mga patakaran ng ERC, may itinakdang allowable system loss na maaaring maisama sa electric bill. Ngunit kapag lumampas ang isang distribution utility o electric cooperative sa itinakdang limitasyon, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang sobrang pagkawala. Sa kanyang SONA, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang layuning alisin ang pasanin ng system loss sa mga consumer. Isang adikaing makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente. Ngunit mahalaga ring alalahanin at kilalanin na ang isang maaasahang sistema ng kuryente ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan sa mga linya, transformer at makabagong teknolohiya. Sa huli, ang hamon ay ang paghahanap ng tamang balanse kung paano mapoprotektahan ang mga consumer laban sa hindi makatwirang singil habang natitiyak na may kakayahan ang mga electric utilities at cooperatives na maghatid ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo. Kapag pinag-uusapan ang pag-unlad ng bansa, madalas ang nakikita lang natin ay ang mga nagniningning na ilaw sa Metro Manila at sa mga malalaking syudad. But true national progress cannot be measured by the brightness of our urban centers alone. It is defined by whether the farthest, most remote island communities can turn on their lights at night. Medyo masakit aminin, pero kahit modern na ang panahon natin ngayon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nangangapa pagsapit ng dilim. Welcome to episode 10 of Power Shift. Kasama natin para sa isang napakahalagang talakayan ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng rural electrification sa bansa. Makakasama din natin ang mga katuwang nating international organizations na lubos ang suporta sa pagpapaabot ng kuryente sa pinakaliblib na lugar sa ating bansa. Ivan, sino nga ba itong mga pangunahin nating mga guests? Good evening, Attorney Aina. So, sa episode natin ngayon, ang focus natin ay ang rural electrification. At sa sektor na iyan, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na makakasama rin natin ngayong gabi ay ang tinatawag na National Electrification Administration at ang kanilang pinuno na si Admin Almeda. Kung titignan natin, malaki yung premium na binibigay ng gobyerno pagdating sa rural electrification. Even sa SONA ng Presidente, every year yan binabanggit niya. So ano yung target ng Marcos Admin? By 2028, lahat dapat ng bahay sa Pilipinas meron ng energy access. So lahat dapat merong ilaw sa bawat tahanan. 100% Electrification. home electrification. Hindi na tayo, Household hindi na barangay ang pinag-uusapan, hindi na purok or sitio ang pinag-uusapan, bawat bahay ay merong kuryente. Pero ang hamon dyan, Attorney Aina and Mirna, it's always a moving target. Because as our economy grows, dumadami din yung kinakailangan mong i-energize, dumadami yung mga bahay. So parang never nating ma-attain ng 100% electrification. Pero taon-taon, gaya ng sinabi mo, Mirna, dahil mahalaga itong pulisiya ng gobyerno, malaki rin ang inilalagak na budget ng Kongreso para sa rural electrification. Actually, hindi malaki yung
binibigay na budget. In fact, yan yung problema lagi ng NEA. Kulang. Kasi para ma-electrify niya at magawa yung target na nationwide household electrification, 18 billion a year ang kakailanganin niya. Masyado Pero na. ang nilalaan lang ng Kongreso sa bawat taon, normally 1.82 billion. Yes. At saka kung may kakaltasan, halimbawa ng pandemic, ano yung unang-unang tinatanggalan ng budget? NEA or rural electrification. Kaya yan hindi matapos-tapos. At hindi lang yan. Sa kalagitnaan ng electrification natin ng mga programa, may bagyo, lindol, maraming kalamidad kung saan kailangan rin na matugunan yung pangangailangan ng mga electric cooperatives sa pagbabalik ng kuryente, di ba? At dyan ngayon, pinagmamalaki ni Admin Almeda yung kanilang SCADA system kung saan nakikita na nila yung operations ng bawat, hindi pa naman yata lahat-lahat, but a significant portion of our 121 electric cooperatives, diba, ay nakakabit dyan sa SCADA nila na yan. Para At tulungan sa puntong ito talaga, Ivan at saka Mirna, no, magandang mapakinggan na din natin ang ating panayam kay Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Panoorin natin ito. We shoot the questions right away, sir. Go ahead, Aina. Ano po ba ang state of electrification natin ngayon from the perspective of where you are holding office? As of December 30, 2025, ang Luzon is at 95.8%. Okay. Ang Visayas is at 93.8%. And ang Mindanao is nasa 83% na. So, ang Mindanao po, sir, ang actually ang nagpapababa ng overall Yes, natin ang na Mindanao ang average. mahatak sa electrification rate. And that's why most of our efforts now are Yes. in that region. Nakakoncentrate kami sa And even Mindanao. the BARM region, sir, ang mga electric cooperatives nito are still under the NEA. Yes, Oo. yes. Isa sa mga transitions natin ngayon is from our dependence on conventional resources towards renewable energy. Gaano po ba ka-challenging ito in an archipelagic country? Gaano ka-challenging po ito? Ano po ang mga efforts natin dito? I believe that the foundation of the renewable energy transition is in place. In fact, many ECs are no longer just observing the transition. They are participating as They're already implementing. renewable energy projects. And the readiness of this transition is supported by government policies. No? Okay. As in fact, there are DOE circulars in place, of which yung tinatawag natin embedded renewable projects, Yes. of which pag may magtatayo ng renewable project, solar, for example, in a certain franchise area within the limit of 10 megawatts, DOE already issued circular to cover that it is exempted from Competitive selection process CSP. from the CSP. So I para think mas that madali. is a major breakthrough. No? At lahat ito, sir, I am assuming also na meron tayong mga parameters to make sure na up to standard, no? Lalo na to be able to withstand the calamities that are Yeah. already affecting us. All the technical parameters are in place. Oo. How prepared ba are our, kasi speaking of national calamities and disasters, actually, nandito ka tayo ngayon sa inyong control center, no? Tawag natin. Mamaya, paliwanag niyo sa amin yan, sir. But how prepared are our electric cooperatives? Alam mo, maganda dito sa Industrial Electric Cooperative, talagang totoo yung task force, kapatid. Yes, yung pagtutulungan, Pagtutulungan. Hindi mo sila kailangan katukin. Pag dumaan ng bagyo, lahat sila nakahanda magpadala ng kanilang mga contingents, no? Teams to help the affected electric cooperatives. So, dinevelop namin yon with the help of, I have to give credit to PhilReca, no? And katulong ng NEA ang PhilReca sa pagmo-mobilize ng mga linemen para to help in the restoration. Kaya lang, may setback ng konti. No? Nauuna yung mga tao, may mga tao, pero walang materyales. Yun ang Walang problema. materyales. So, doon namin na-conceptualize
doon namin na-conceptualize yung regional procurement hub. Yung poste, transformer, and conductors, the wires, nandun na sa hub. Okay. So, yung regional procurement hub, ang idea is, yung 1-year supply nila, nakaprogram na. One-time bidding lang. Yes. And 25% of the total yearly requirement nasa buffer stock. In Masbate, what is a normal 6 months to 1 year restoration, we did it in 28 days. Wow, less than a month. Napakalinaw na kailangan talaga ng makahulugan at angkop na balangkas ng pagtutulungan sa pagitan ng regulator at ng implementing agencies at ilan pang mga international bodies para naman makita natin kung paano nabubuo at nagiging realidad ang mga macro plans na ito. Alamin natin ang tunay na katayuan ng ating mga konsumidor pagkatapos ng ilang paalala. Abangan po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Power Shift. Welcome back to Power Shift. Alam naman natin na napakagandang pakinggan ng mga pulisiya at plano kapag pinag-uusapan sa loob ng mga air-conditioned government agencies. Pero ang totoong sukatan ng kahit anong energy policy ay kung ramdam ba ito ng ating mga kababayan. Para malaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan pagdating sa kuryente at enerhiya, kinausap natin sila. Heto at pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga hinaing. Karamihan madalas ang brownout ng walang abiso. May abiso man sa Facebook nilalagay nila kung halimbawa ang brownout is 6 a.m. to 6 p.m. Ganyan ang inaano kasi may inaayos daw sila. Minsan sa gabi, doon magbra-brownout kung pamilya ko hindi nakakatulog, lalo na mister ko may sakit. Ganon. Aksyonan nila ng maaga, hindi nagagalit ang mga mamamayan sa Pampanga. Yung binabayad natin, hindi naman yun, kumbaga binigay lang, pinaghihirapan natin yun. Kaya sana maging, kumbaga, worth it, sulit para sa aming mga nagbabayad ng kuryente. So sana hindi na po ganun kadalas mawalan ng kuryente. Sana po ayusin. Yung mga namumuno po sa amin, pag-ugnayan po sila sa bawa po sa amin na taga-apalit, yung sa Pelco 3 po, ayun, magkaroon po sila ng kumbaga project or solution po para po hindi na mangyari yung mga ganun. Kasi sobrang laking epekto din, laking abala po nun sa amin kapag nawawalan po ng kuryente. Since meron po kaming bata sa bahay. Alam mo, Ivan at saka Mirna, napakahirap talaga na matugunan yung expectations ng mga consumers. Kasi mahirap na nga ang buhay, mahirap pa intindihin itong napaka-technical na industriya natin. Pwede ba, huwag na tayo mag-power shift? Sabi ko nga, travel na lang. Kaya tayo Hindi. nandito para siguro mas mapadali ang pagpapaintindi sa kanila. Isa sa mga pinakamalaking difference or challenges pagdating sa mga electric cooperatives at yung matatawag nating investor-owned utilities, yung mga for-profit utilities gaya ng Meralco, ng mga VECO. Mas professional kasi minsan. Hindi sila hawak ni Mayor. Hindi sa sila, likod. Or mas ni Governor. professional yung structure. Walang politics Yes, involved. mas removed sila sa local politics. Siguro yun yung isa sa mga hamon na kinakailangang solusyonan ng NEA. Meron naman silang mga training. Madalas yan. In fact, bago ka makaupo as manager or Yes. makaupo as board of director, meron ka paulit-ulit na training sa NEA. Pero ganun pa rin, ang realidad ay madalas nadadamay sa politika sa local. Pero ngayon, nakikita na rin natin yung shift towards privatization. Actually, Diba? yan sana itatanong ko Oo. sa iyo, Attorney Aina. Privatization. Ilang co-ops ba ang mag-expire ang franchise? Medyo marami-rami. Medyo marami-rami kasi tandaan natin halos 25 years na since the 25 years na since the EPIRA, 'di ba? So maraming mga magi-end by 2028, 2030 and all that. But tingnan din natin kung anong kahinatnan nito. Mahal na singil sa kuryente, sunod-sunod na brownout, at ang simpleng pangarap para sa mas mura at mas malinis na source ng kuryente. Ilan lamang yan sa mga kwentong narinig natin ngayong gabi. To understand better what the government is doing to electrify our communities, let us continue our chat with NEA Admin Nani Almenda. Pero ngayon, ano ang meron ng NEA para nakikita in real time kung ano ang nangyayari Well, sa ating this is mga... our answer to this. No? We thought of this digital dashboard command center. Okay.
So with this digital dashboard command center, we will be able to monitor technical operations, and we are now integrating financial reports into this dashboard command center through artificial intelligence. So we are also, in line with this, we are also supporting the installation of SCADA systems. Okay. SCADA is supervisory control and data acquisition. That's right. No? So everything will be done remotely. The distribution management system, the outage management system, may integrate na sa SCADA yan. So ako, ang ginawa ko, sabi ko sa mga electric cooperatives, I'll be setting aside on the loan equity fund of NEA to support the electric cooperatives to acquire the SCADA system, which eventually will be the prelude for connectivity dito sa digital dashboard. We now steer the conversation towards one of the more compelling concerns or issues at the moment, and that is the conversion of electric cooperatives or the privatization of electric cooperatives. Admin Nani, ano po ba ang stand ng NEA dito sa privatization efforts na ito? Well, I have to first to make it clear that the primary policy of the National Electrification Administration is to ensure the financial, technical, and service excellence of all electric cooperatives in the country. NEA cannot ignore the fact that there are, number one, ailing ECs. Number two, there are ECs that cannot cope up with the development and industrialization in the area. Okay. Being a non-stock non-profit, no? Wala silang kita, in Wala other silang words. kita. There's So, no room. Yeah, no? there's no room for them to upgrade, no? Yes. Para makasabay Yes. sa rate of progress in the Because the area. ERC will only give them what they need. That's At right. the minimum and barest capacity to make That's sure right. that the consumers are also protected. Yan. So with that said, medyo may mga instances na yung call for upgrading to cope up with industrialization, kapos ang mga electric cooperatives. Not to mention, meron din mga instances na mismanaged. No? Yes. But Hindi only a may few. iwasan. Hindi may iwasan yan. No? Although kahit naman private, sir, meron din tayong nakitang ganyan. Some cases would benefit from private sector participation. And NEA is there. The position of NEA is that the PSP is a valid tool. Okay. PSP, Which, private yeah, sector private participation. sector participation. Hindi pa rin nawawala yung member consumers in the picture. Hindi mawawala yan. I mean, primordial yun. Yes. The member consumer's interest is a valid tool which will enable electric cooperatives to improve their services, provided that it is done in compliance with the relevant laws, rules, and regulations, and it is motivated. I have to stress this. It is motivated by operational considerations Yes. and consumer interest. Yes. And especially service. Di ba, Service, sir? Yun pa no? din. Kung ganun, sir, then what would be the parameters or ano po yung mga conditions by which private sector participation, privatization, or conversion would even be considered? Meron bang mga nakatalaga na criteria or... Alam mo, kompleto ang batas natin dyan. Kompleto ang batas natin dyan. As in fact, in PD 269 and 10531, they enumerated the various options of private sector participation. Joint venture, investment management contract, concession agreement, and operation and maintenance contracts. No? So, when we talk of upgrading, we talk of financial requirements, infusion of capital. And this is something that is very delicate. Kasi alam mo, ang kultura ng electric cooperatives, mahal natin yan eh. Yes. Di ba? Mahal natin yan. So, pagdating sa bagay na yan, we thought of a way on how to immortalize the electric cooperatives. Na hindi siya mawawala sa Hindi siya eksena. mawawala. No? So, there exists now the options of a 70-30
Joint venture. Joint venture, no? That happened in Central Negros Electric Cooperative. Now it's Negros Electric Power Corporation, NEPC. And we've also seen that ilan na po ba ang nagkaroon ng 70-30? We have the Central Negros. Yes. Hindi naman po nag-increase ang rates eh. Well, actually, mas bababa pa nga. Yun nga sana sasabihin ko. I think the performance will speak for itself. I'm not saying na mas magaling ang NEPSI sa mga kooperatiba. Well, but value for money. From benchmarking from Sineco to NEPSI, I mean, I believe Merong improvement. May improvement. And not to be judgmental na pangit or masama dati, but certainly there has been an improvement brought about by the joint venture. Would this model perhaps be the reason why nagkakaroon ng maraming ugong-ugong na sa Socoteco, I understand even Batangas area or other electric cooperatives would be considering or entertaining this model? Again, I will be going back to my statement earlier. It might be a valid tool Okay. to cope up with the demands of industrialization. And my vision or my take on that would be, as long as the cooperative is preserved, because like for example, in Sineco, awas with cash ngayon. I was even suggesting to them, go to generation. Yeah, and they are allowed. And they are 50% allowed. up to They are 50% allowed. of So, their the demand. transformative from distribution, the electric cooperatives can get into the generation business, maybe embedded at that, embedded renewables, and they will transform themselves into being a distribution utility to a generation company, serving the requirements of the DU situated in the area. We will continue our conversation here at PowerShift when we come back. At sa ating pagbabalik, sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang ating panayam kay Ginoong Rick Torres ng United Nations Development Program. Ano nga ba ang mga hakbang at mga proyekto na pinapatupad ng UNDP para maibsan ang kakulangan sa kuryente sa ilang bahagi ng ating bansa? At ngayong gabi ay pag-uusapan natin, ano po ba ang UNDP Philippines? Yung United Nations Development Program is one of the multilateral bodies, one of the UN bodies. Dito sa Pilipinas, meron tayong 3 programa. Meron tayong human security and human development. Ito yung about governance, indigenous communities, ginagawa yan. Meron tayong livelihood, of course, economic development. That's one of the biggest problem naman in any country, but here in the Philippines, we're quite improving, but we need to support that. And then yung programa kung saan ako located, we call it the Climate Action Program. So I'm just one of the managers in the Climate Program team. At yung tinututukan nga namin is renewable energy. Ang kaibahan lang nung ginagawa namin is that, alam mo naman, renewable energy pagdating sa public services, which is under human development, importante yun. Tulad ng ginawa natin sa Marawi. Sa Marawi, yung greening of hospitals. Kinukumusta ka ng mga board members doon. ng Lanao del Sur. Ng Lanao del Sur. So, tinitingnan natin kung paano ba yung hospital magkaroon ng kuryente kasi madalas ang brownout doon. Pagdating sa livelihood, meron tayong mga isla tulad ng Bordeos Island o sa Palawan na hindi maabot ng kuryente yan. So, paano mo magagamit yung kuryente like solar or hydro? And then nga, yun sa amin, climate action, ano ba ang relationship ng energy sa climate security? Ano ba ang pinakamalalaking challenges na that you encountered dito sa mga programs or projects ninyo? Sa nature kasi ng Pilipinas, alam mo naman, island-based tayo. So, ang challenges depend dun sa location. Kung halimbawa, kung ikaw ay nasa syudad, ang unang challenge mo dyan, siyempre dapat regular yung power kasi apektuhan yung business. Kung ikaw ay nasa upland, na wala ka namang connected sa grid, gusto mo pa rin ng kuryente kasi makapag-aral lang yung anak, makapakinig ka ng telenovela. Ito yung tinatawag nating off-grid. 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 Ibig sabihin, hindi sila nakakonect sa main grid ng transmission natin. Oo. Okay. May mga off-grid ka rin na nasa isla. Yes. Mas mahirap yun, hindi mo maitawid yung kable. So, ang challenge mo talaga doon is
paano ka ba magkakaroon ng kuryente sa isang maliit na isla? Doon pumapasok yung solar. Doon sa upland na off-grid dyan, may hydro tayo dyan. So depende doon sa Kasi may location. tubig. Kasi may no? tubig. Because our resources are actually location or geographic specific. Yes. Hindi naman pwedeng maglalagay ka ng hydro plant kung wala namang tubig na Correct. dadaloy doon. Oo. So ito ngayon, Sir Rick, ano ang nagiging role ng UNDP para matugunan yung pangangailangan ng kuryente sa mga lugar na ito? Yan yung hinihintay kong tanong. Kadalasan tinitignan ng UNDP as parang funder ng mga projects. Actually, we don't. Hingi ng pera. Oo, parang may ang ginagawa ng UNDP is we really build partnerships. Lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno or international na pwedeng magtulungan para nga matulungan yung renewable energy or kaya rural electrification. So we build partners, we try to create what we call APRAS. Naghahanap tayo ng saan pa ba walang nangyayari o paano ba magpatupad ng proyekto halimbawa sa isang upland community, paano ba natin pwedeng i-engage yung local community on local government. So that's what we do. So, And then we ibig sabihin, generate funds for it. I-generate funds. Pero ibig sabihin nito, Sir Rick, hindi lang na magbibigay kayo ng pondo para magawa ang proyekto. Ang main, ano nito, ang tinutugunan dito, kung may mga polisiya ba na dapat ma-enhance or baka wala pang polisiya, aralin yon para ma-integrate ito doon sa governance. Correct. Tama ba? Kasi implementing a project, a technology, that's the simpler part. But making sure that the project will be sustainable. Halimbawa, pag umalis ang UNDP, sino magtutuloy nun? Si governor ba, yung ministry ba, o yung ahensya ba? At halimbawang ituloy naman ng local government, may kakayahan ba yung mga community to sustain the project? So that's what UNDP does. We put the different elements together to make sure na kung ano man yung nasimulan, o sinisimulan na pero kailangan pang itulak, would be sustainable. Gamitin na natin na halimbawa yung recently concluded na project ng UNDP na greening of hospitals. Ano yung by leaps and bounds? Ano ang naging kinahinatnan nitong programang ito and way forward? Ay, maganda yan. Sana ang natapos natin sa Lanao del Sur is yung Provincial Hospital, District Hospital, Rural Health Unit, including the Provincial Jail. Salamat kay Governor ng PAN. Talagang, Provincial Jail, nalagyan natin yan. So, ang number one na epekto, syempre, dahil nagdidepend sila sa generator, kung may solar na sila, which is what we put, yung mga nurses masasaya. Dahil? Hindi ka na magpapaanak na gamit cellphone, di ba? O yung kinuha mo ng blood sample ngayon, pababalikin mo bukas, nawala ng kuryente ng gabi, kukuha naman ng dugo. Hindi pwede. Oo, kasi pero hindi na fresh. Ang pinakamalaki talaga is yung mga pumupuntang pasyente. Alam nila na pag nawala ng kuryente ay meron silang maaasahang ospital o rural health unit na that can provide them the quality public service. And yun that's hindi mo basic, ma-measure diba? yan. Hindi nabibigyan ng siguro pecuniary value yung nagiging malawak na epekto nito. Yung engineer na walang stress. Pero at the end of the day, syempre yung bottom line mo, like yung Tamparan Provincial Hospital, ang savings yan annually may higit 2 milyon. Wow. Dahil hindi na gumagamit ng diesel. At nakikita rin natin, Sir Rick, di ba, na once a project takes a life of its own, hindi mahirap na sumunod ang iba pang developmental agencies. Developmental agencies o kaya local government. So, yun yung layunin parati ng UNDP. Simulan nito at merong mag-pick up. Pero ang problema talaga doon, hindi ko mo nagawa ng isang probinsya, kokopyahin na lang ng kabila. Hindi. Kasi iba-iba yan. Yes. Diba? So, kailangan mo dyan. Ang mga challenges. So, doon pumapasok yung UNDP, looking really at the pathways, paano ba natin ma-impluensya itong gobyerno to? Paano ba natin mapagbabago yung pananaw nila? Pero ang nakita natin doon, ang isa sa mga magandang naging resulta nito is nagkaroon ng better appreciation rin ng ating mga hospitals on energy. Correct. Energy ba yan in itself? Kasi syempre, doktor ka, ikaw ang chief of hospitals. Ang uunahin mo, ano bang gamot ang kailangan, anong mga equipment. But now, there is a realization that part of the governance structure na kailangan nilang bigyan ng diin is electricity and energy. Nalaman nila na based doon sa kanilang paniniwala, yung kanilang Holy Quran, actually renewable energy is part of what they believe in. Ibada. Yes. Ibada principle o yung Islamic finance. So, ulit, yun yung UNDP, yun yung tinitingnan niya. Ano ba yung elemento that we can use to be able to promote renewable energy? To get people to work together. Where is the electric utility or electric cooperative in all this? Not just dito sa Lanao del Sur, but in general. Ang nangyayari, tinutulungan natin yung electric cooperative dahil kulang nga yung power niya. Pag naglagay ka ng solar sa ospital, hindi na masyadong nagiging dependent sa kanya. So yung demand doon sa electric cooperative ay lalong maliit. But
Ang magandang challenge ito is really to put the electric cooperative and the province to work together. And UNDP has done that. Looking forward, Sir Rick, ano pa bang mga innovations and technologies na nakikita mong mahalaga na anong tawag natin, ma-incorporate? Kaya? We always look at innovations normally in the form of technology. But for UNDP, another important innovation is the social innovation that you will provide. Okay. How do you get Ano ibig sabihin ng social innovation? How do you get the electric cooperative to work with the local government? Kasi Marami bang hindi? Maraming gusto. Maraming gusto. ito. Yan. Or how do you get a community to take ownership of the project? Yes. Like yung mga hospital. Mga doktor yung mga yan, anong kwan nila sa solar. Pero nung naintindihan nila, the hospitals in Danao were saying na, now we can invest. Yes. So that's the innovation that is needed. So, and then of course, institutional innovation. Ano ang kailangan ng isang provincial government to implement a renewable energy project? In the case of Lanao, they created the Renewable Energy and Energy Efficiency Office. So, innovations is not technology. Institutional reforms. Reform. We'd like to encourage everyone na wag kapag nawala ng kuryente, walang sisihan. Lalo na sa mga Wag paunahan ng galit. Huwag paunahan ng galit. Pag nawala ng kuryente, tanungin bakit. And doon papasok na may pondo ba? Maring may pondo pero hindi available. Maring available pero hindi affordable. So we look for different solutions. And I guess that's really where UNDP is coming in. When it comes to developing access to renewable energy, access to energy, and at the same time, helping yung poverty situation. CSV has done a lot of work on the electric cooperative sector. One of the usual concerns that we hear whenever electric cooperatives are talked about is the lack of bankability of electric cooperatives. Based on the work that CSV has done through the years, engaging electric cooperatives, is this a fair assessment, or is the domestic financial system simply not ready or equipped to deal with the unique risks that are present in electric cooperatives? With the way that traditional banking is designed, particularly for private banks, private banking sector is not designed for co-ops, just straight out. They're just not designed for that. However, there's a lot of alternative borrowing sources for these co-ops anyway, and their ticket sizes are not too big either. So a DBP land bank, NEA pool of funders will be more than enough to cover for their needs. Pockets of ECSL are actually very innovative in pursuing RE projects. We've seen this in the likes of Ronalco, right? So can you talk about a bit on what you've learned in the case of this very few ECs that have actually been able to champion RE within their jurisdictions? What sets them apart, and can that be replicated at scale? So let me cut that into two parts. Now, these co-ops have leaders that are very innovative by nature, and by nature they're not risk hungry, but they know how to balance risk and return and weigh it with the benefit for their community. They know they're taking certain levels of acceptable risk, but they know that the benefit for their co-ops is better because they're not reliant on diesel, the grid is more reliable. You have that. Incentivizing professionals, highly competent professionals to be in the co-ops, or incentivizing innovation in the co-ops should be a system so that you can create more champions like those co-ops that you mentioned. No? So I think those are the normal traits that we see for the people, for the co-ops that have pursued smart grids or embedded generation. Kapag pinalakas mo ang kakayahan ng mga electric cooperatives natin, pinalalakas mo rin ang buong sistema ng rural electrification dahil sila ang mismong backbone nito. Pagkatapos ng ilang patalastas, babalikan natin ang ilan sa mga innovations and successful programs ng mga kasama natin sa sektor ng electric cooperatives. Abangan ito sa pagbabalik ng Power Shift.
Para sa huling bahagi ng Power Shift, nakipag-usap kami sa ilang lider ng industriya para maintindihan ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng pailaw. Pakinggan natin ito. Sa probinsya ng Romblon, yung 8 isla na sineserbisyohan natin, hindi naman tayo nakaranas ng biglaang pagtaas kasi nga na-stabilize siya. Biglaang pagtaas ng kuryente, presyo ng kuryente dahil na-stabilize naman yung supply mula sa Napocor. Pero yung supply mismo, GM Rene, hindi naman sila kinulang. So kumbaga hindi naman tayo nagkaroon ng rotating brownouts, yung mga ganitong sitwasyon nung kasagsagan ng gera. Hindi naman po, Atty. Ivan, dahil may sapat naman sila na supply ng crudo hanggang sa kasalukuyan. Yun nga lang, ang sabi nila may available supply. Ang problema lang nila ay yung budget. Isa sa mga naging strategy ni Romelco ay magtayo ng sarili niyang mga power plant. Can you walk us through etong experience natin na ito, GM? At ano bang meron tayong RE power plants sa prangkisa ng Romelco? Actually, nag-umpisa talaga yung pagpaplano, pagtayo ng mga sariling planta, lalo na yung mga renewable energy projects, dahil sa aming pangangailangan. Kung maalala ninyo, nung dekada 90, tsaka early 2000, yung aming pong isang coverage area na isla, yung Sibuyan Island, ay 8 hours lang po yung serbisyo ng kuryente. Kahit na anong request namin sa aming power provider, yung National Power Corporation, na kung pwede i-extend yung operation to 24 hours, ay hindi po mabigyan kaagad-agad dahil kulang nga sa budget. Dahil alam natin na napakabahal ng operation ng isang diesel power plant. Dahil ang pinakamalaking cost dyan ay ang cost of fuel. Nung iniska namin yung environment ng isla, nakita namin na may potential na mag-develop ng isang hydropower plant. Na alam natin na that is a mature technology na. Kung halos isang siglo na ang teknolohiya na yan na available sa atin, sa power industry. So yun po ang naisip namin na solusyon. So nag-umpisa po kami na magplano at nakipag-coordinate kami sa mga eksperto na mga consultants at sa mga financing institutions. So luckily, we're able to access to engage the services of experts to conduct a feasibility study for that particular power plant. And then luckily then, we're able to have the support of the Development Bank of the Philippines who provided us the funding. Sabi nga nila nung una, GM, malaking maitutulong ito sa ekonomiya ng isla kung maitayo natin ito. At totoo nga, nang naitayo na namin yon, ay naging 24 hours ang serbisyo ng kuryente sa isla at mas reliable kaya sa diesel power plant. So yun po ang napatunayan namin na ang RE ay mas maasahan kaysa sa diesel power plant in terms of continuous supply of power. Well, as General Manager of the Romblon Electric Cooperative Incorporated, which we call also Romelco, it is really compelling on my part, because I was able to serve my kababayan sa Romblon, on which when I entered into the cooperative, wala talagang maayos na serbisyo ng kuryente sa buong prangkisa ng ating kooperatiba doon. Kaya sa akin is satisfying talaga na magserbisyo. At ngayon, meron po kaming 24 hours na serbisyo ng kuryente sa lahat ng isla na nasasakupan ng Romelco. Ayon sa batas, Republic Act 9136, Section 70. Ito yung EPIRA. Ito yung EPIRA na pag sa off-grid ka, sa power generation, dalawa ang source of revenue mo. From the sales of electricity and from the Universal Charge for Machinery Electrification. Yung USEME. Yung USEME. Kaya lang, walang mekanismo yung ating power industry for electric cooperative to access USEME subsidy. Ang nakaka-access lang ng subsidy, Private. si NPC, at sa NPP at saka si QTP. Yun po ang nagiging isang dahilan kung ba... NPP and QTP, GM, yan yung mga pribado. Mga pribado. Para sa mga kababayan natin na nasa on-grid naman, ibig sabihin yung wala sa isla, universal charge kasi ito. Ibig sabihin, sa buong kabuuan ng mga konsumidores sa Pilipinas na nasa on-grid, sinisingil sila nito.
At ito yung charge na dagdag dun sa kanilang bill para para tulungan yung ating mga off-grid areas. Gaano nga ba ito kahalaga para makapagdala tayo ng kuryente at enerhiya dun sa mga liblib na lugar at sa mga isla natin? Actually, napakahalaga po ito, Atty. Ivan, yung UCME subsidy. By contributing 26 centavos, you can reduce the cost of electricity sa off-grid area to 7.39 instead of having the consumers to pay the 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour. So napakalang bagay po ito. So, ito is parte ng ating tinatawag na social obligation at equitable, yung equity or equitable access to affordable cost of electricity. Kung hindi natin gagawin ito, hindi gaganda ang ekonomiya ng mga island provinces. Walang negosyo na pupunta doon. Sinong negosyo ang pupunta doon kung ang presyo ng kuryente mo is 40 pesos or 33 pesos per kilowatt hour? To be fair also to the off-grid consumer, yung mga stranded contract cost na nakinabang ang main grid, nagbabayad din kami Nagbabayad din kami. Sa Kasi off-grid. universal charge nga ito. Samantala, hindi kami nakinabang doon sa mga Stranded contract. contract cost na kinontrata ng ating gobyerno noong dekada 90. 90s. Di ba? Hanggang ngayon nandiyan sa ating power bill. Meron tayong mga stranded contract cost, di ba? Meron tayong stranded debts na hindi talaga kami nakinabang doon. But nagbabayad kami sa off-grid. So ultimately, it's really a question of fairness, Yes, GM yes. Rene, fairness and social justice, as you mentioned. But is there also a scenario, and I ask this based from your experience in the industry, 30 years, is there also a scenario where it's the government who covers the cost? I mean, whether or not that's the wiser way to do it, we leave that up to Congress. But if it's a question of who pays, the other alternative is government. Tama ba yun, GM? Kung tatanggalin yung UCME subsidy sa ating power bill, somebody will going to pay. Yung sinabi mo nga na kung pwede ang gobyerno, wala namang problema sa amin doon. Ano sa palagay ninyo ang mga solusyon, yung mga pangmatagalang solusyon at yung mga pinakamabilis na solusyon na pwede natin gawin para kahit na papaano mapababa natin yung presyo ng kuryente? Kung titingnan mo talaga yung rate structure ng ating mga distribution utilities, kasama na doon yung kooperatiba, electric cooperatives. Ang pinakamalaking component po doon sa rate structure na yun ay ang generation. Yun yung binibili na kuryente sa mga power generation companies na hindi po nakikinabang doon yung mga distribution utilities kasama electric cooperatives. Taga-kolekta lang po kayo. Taga-kolekta lang. Pero bakit mahal pa rin? Bakit yung 60% na yun, masakit pa rin sa bulsa? Kasi ang ginagamit na teknolohiya ay gumagamit ng tinatawag natin na fossil fuel. Okay? Ito po ay lahat ay imported. Kung matatanda mo, Atty. Ivan, mayroong bansa na more than 90% ang kanilang source of power are from RE. Ito yung Costa Rica. At marami pa sa Europe. Di ba? Meron dyan sa Norway. Di ba? Ganun. Meron silang mga ganun na teknolohiya. Bakit hindi natin pwedeng i-adapt dito sa Pilipinas? Marami tayong resources. We are blessed with a lot of solar potential, wind potential. Pwede po yun. Dadagdagan lang natin ang tinatawag natin na energy storage. You're also a member of the board of directors of the Philippine Rural Electric Cooperatives Association. So you're there in the thick of the mission to bring electrification in the country. So how important is that? And how can we assure our people that their interest is always at the core of the movement? Noong dekada 70, halos walang private utility na who dares to go in the rural areas to energize those households. Na ang density of households ay very sparse talaga. Napakalayo yung mga distansya ng mga bahay. Nagtayo ka na ng 100 poste, ang consumer mo lang halos wala pang 1,000, di ba? Mga ganon. So, yun ang ginawa ng ang sakripisyo na ginawa ng mga electric cooperatives ng mga kapanahonan na yun upang mabigyan ng ilaw ang mga remote communities para ma-develop ang ekonomiya.
ng Pilipinas. Dahil hindi pwedeng ang ekonomiya ng Pilipinas na ang progress ay nandito lang sa Metro Manila. You cannot achieve the development, no, of the entire country kung ang kuryente lang nandito sa mga syudad, wala sa mga remote villages. Maglalagay na kami ng mga modernong mga kagamitan, mga software, no, para we can ably compete, no, with the rest of the players in the industry. So yun po ang objective ngayon ng NEA, no. So sabi nga, maraming magagawa ang mga electric cooperative sa pagpababa ng presyo, pagiging ng kuryente, pagiging efficient sa kanilang pagserbisyo sa mga kasapi, kamay-ari ng kooperatiba. So narinig natin kay GM Rene na napakarami talaga rin mga pagsubok, lalo na sa mga tinatawag nating off-grid or isolated islands. Kasi hindi nga naman sila nakakonect sa main island grid natin. Tsaka yung mga off-grid, titignan mo pagdating sa IPIRA, nakalagay na yan they should be part of development. Yes. And maraming mga qualifying third-party auctions na ginagawa yung government. Pero halos walang pumapasok. Kasi yung viability din nila minsan. It's a question kung kikita yung private investor na papasok sa kanila. At kahit meron na tayong batas, di ba, yung ating Microgrid System Act, para maging mas viable sana, nagiging challenge pa rin. Basically, kasi we are an archipelagic country and it's a challenge, una, yung pagpunta mo doon, yung logistics and the like. Not to mention the fact na pagdating sa bayaran nito, it's still under what we call the Universal Charge for Missionary Electrification na kailangang i-apply ni NPC para mabigyan siya nung kaukulan na halaga na yon as a component sa ating taripa. Tsaka siguro ang pinaka-weakest link din pagdating sa electrification sa bansa, it's still the off-grid communities. Sila yung mga kadamihan, yung blackouts could last between 12 to 16 hours. Marami pang co-ops sa off-grid areas na ganyan yung situation. Pero hindi lang dun sa mga on-grid actually. Pero sila rin yung mas nangangailangan ng kuryente kasi nandyan yung ating mga tourism destinations, yung potential for livelihood and economic enterprises. Like Palawan. Yes. Ang pinakamalalaki natin would be Mindoro, Palawan, you also have Mimaropa. Mimaropa area, Marinduque, Catanduanes, Romblon, kung saan si GM Rene. Oo. Gusto ko rin lang pag-usapan siguro ng mabilisan, Attorney Aina and Mirna, yung napakainit na debate ngayon sa ilang bahagi ng industriya ng pagpapailaw, Attorney Aina, sino ba ang mas magandang serbisyo? Ang isang electric cooperative o isang investor-owned utility? Karamihan sa mga kababayan natin sa Mindanao, for example, Gensan, yung debate na yan, napakalaki. Kasi andun yung Socoteco 2. Meron silang issue doon ngayon na papasok ba ang mga pribado at malalaking kumpanya versus na papatakbuhin pa rin ba ng electric cooperative. Meron din ganyang debate pagdating sa mga taga Batangas. So, nakikita natin yan sa Panay, sa Negros. Hindi kasi guaranteed na mababa ang kuryente mo kapag electric cooperative ka. Madalas ang challenge mo nga rin dahil non-profit yung EC ay hindi siya makapag-invest ng maayos. Hindi siya laan ng sapat na pera, na kapital para mailatag ng maayos yung kanyang mga linya. Kung wala nang solusyon talaga at talagang failing, yung co-op normally may take over naman yung NEA power. Yun din yung difference nila. Kasi pag electric cooperative ang struktura ng iyong pagpapailaw sa iyong komunidad, malaki ang maasahan mong subsidiya mula sa gobyerno. Kasi andyan ang NEA in terms of training, in terms of pagpapautang, na hindi ina-extend para sa mga investor-owned utilities natin. Walang NEA dyan na aasahan sila. At yan na nga ang kailangan nating maintindihan, na ang rural electrification ay hindi lang basta usapin ng pagsisindi ng bumbilya sa gabi. Malayo pa ang kailangang lakbayin ng ating mga electric co-ops kung may magiging malaking simbolo ng kanilang tagumpay. Ito ay ang pagkakaroon ng ilaw sa bawat bahay ng mga Pilipino. Rural electrification is deeply connected to lighting up the economic potential of every community. Ibig sabihin, mas magandang edukasyon para sa kabataan, mas maraming trabaho at mas sumisiglang kabuhayan sa bawat sulok ng bansa. Ang totoo, mahaba at masalimuot ang daan patungo sa 100% electrification sa libo-libong isla ng ating bansa. Pero tandaan natin na bawat isang linya na naikakabit natin ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unlad. This is Power Shift
Hard Energy Smart Conversations.